sa pakikipag-isa natin sa gunita ng Food Safety Awareness Week, ano po ba ang pangunahing panganib o kontaminasyon na karaniwang nakukuha mula sa pagkain? Okay, so ang mga pangunahing panganib or kontaminasyon na pwede po nating makuha mula sa pagkain ay nahahati po ito sa tatlong kategorya. So meron po tayong tinatawag na mga hazards. So nariyan po yung biological, chemical at saka yung physical hazards. Pag sinabi po nating biological hazard, ito po yung pinakakaraniwang uri ng kontaminasyon sa pagkain na nagbumula po sa mga mikrobyo tulad po ng bacteria, viruses, parasite at even fungi na maaaring pumutulot ng sakit. So halimbawa po nito yung mga bacteria like Salmonella, Escherichia coli or tinatawag po natin E. coli, Listeria at saka Clostridium botulinum. So ang sanhi po nito ay usually nakikita po sa mga kontaminadong karne or itlog, paghawak po ng pagkain gamit yung mga maruruming kamay, kontaminadong tubig, kulang or hindi po sa maayos na pagluto ng karne, so hindi po tama yung temperatura at tagal nito sa apoy. So pag sinabi naman po natin chemical hazards, ito naman po yung mga nakakalasong chemical na maaaring po pumasok sa ating pagkain. So nariyan po yung mga pesticides, heavy metals, food additives, cleaning agent at saka yung tinatawag po nating mga naturally occurring toxins, which are commonly present na po doon po sa ating pagkain. So halimbawa po nito, yung mga naturally occurring toxin is yung histamine na nakikita na po sa mga isda. And lastly po, yung tinatawag po nating mga physical hazards. So pag sinabi po nating physical hazards, ito po yung mga bagay na hindi po dapat mapunta doon sa pagkain. Sapagkat ito po ay pwede pong magdulot ng pinsala sa atin. So halimbawa po nito yung mga small pieces of broken glass, yung buto, sharp plastic or yung mga maliliit po na metal. So karaniwang nagbumula po ito sa mga processing line o di kaya po sa mga packaging na aksidente po nasasama sa pagkain. So nariyan din po yung tinatawag po natin mga physical contaminants, tulad po ng buhok, alikabok or even insekto. So pwede po silang maging physical contaminants po sa ating mga pagkain na pwede pong maging pangunahing panganib o kontaminasyon na pwede po natin magkuha sa ating mga pagkain. Dami pa lang daming possibilities. So ano yung tamang hakbang? Ano yung mga wastong paghawak, na paghahanda, pag-iimbak ng mga pagkain para maiwasan po itong mga foodborne diseases or food poisoning? Okay, so yung tamang paghawak po or paghahanda at pag-iimbak po ng pagkain ay napakahalaga upang maiwasan po yung tinatawag nating mga foodborne illnesses o mga sakit na pwede po nating makuha sa mga kontaminadong pagkain. So sa bawat hakbang mula sa pagluluto hanggang sa pag-iimbak ng pagkain, mahalaga pong masunod yung mga tamang pamamaraan upang mapanatili yung kaligtasan ng mga consumer at maiwasan din po yung panganib ng sakit tulad ng mga food diseases. So sa paghawak po ng pagkain, hugasan po nating maigi yung ating mga kamay bago at pagkatapos po umawak ng pagkain. So gumamit din po tayo ng mga gloves or utensils upang maiwasan ang direktang paghawak sa pagkain. So kapag naghahanda po tayo ng mga hilaw or lutong pagkain sa kusina, so mas mainam po na magkaiba po yung utensils para po sa hilaw at para naman po sa lutong pagkain. So ihiwalay din po natin yung mga hilaw na produkto tulad ng karne mula sa lutong pagkain upang maiwasan po natin yung tinatawag natin na cross-contamination. Sa wastong paghahanda naman po ng pagkain, siguraduhin po natin na niluto natin ng maayos ang ating pagkain sa tamang temperatura at tagal nito sa apoy upang mapatay po yung mga mikrobyo tulad po ng Salmonella at saka E. coli. Panatilihin din po nating mainit yung ating pagkain, at least 60 degrees Celsius kapag hindi pa po ito agad na kakainin upang maiwasan po yung pagtubo ng bakterya. So iwasan din po natin yung pagluluto o paghahanda ng pagkain kapag tayo po ay may sakit, or meron po tayong mga sugat,
upang maiwasan po yung pagkalat ng mikrobyo sa ating pagkain. Sa wastong pag-iimbak naman po ng pagkain, no, ilagay po natin sa tamang lalagyanan ang ating pagkain or may tinatawag po tayong airtight container, Yeah. no? At ilagay natin ito kaagad, no, sa refrigerator, no? As much as possible po, yung temperature po ng ating ref ay nasa 4 degrees Celsius or mas mababa pa sa 4 degrees Celsius. So wag din po natin iwan sa room temperature yung ating pagkain kasi po ito po ay madali pong masira, no, ng higit po sa 2 oras. So i-freeze po natin yung pagkain natin na hindi po agad lulutuin, no, upang mapahaba po yung tinatawag nating shelf life. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.